Bakit mo ako tinawag dito, Reverend? Dahil alam mong bobo ako, no? No? Kasi yung pinanggalingan ko, di ba yun ang kabubuhan na wala. Alam po ninyo, grade 6 lang ako. Grade 6 lang ako. Ang nakikwento ko nga sa kanya, ako po yung nagtrabaho sa Saudi, ang tawag sa akin engineer kasi yung trabaho ko, trabaho engineer. Pero kailan ko nakamit yun? Nung makilala ko ang Panginoon. Hindi ko nakamit yung word na engineer kasi ako may hawak ng isang malaking kumpanya sa purchasing. Pag sinabing purchasing, hawak mo lahat. Engineering, civil, sa lahat ng yan, mga mechanical, lahat ng gamit na binibili po sa isang construction department. At akong nagpapasweldo sa mga tao. Pag nakita po ninyo ako sa Saudi noong panahon ko, hindi nyo makikilala hindi ako nag-aral. Hindi ko na pwedeng pangwento na hindi ako nag-aral, baka tanggalin naman ako doon sa trabaho. Pero kahit na ikwento kong hindi ako nag-aral, hindi sila maniniwala. Kasi nga po yung trabaho ko, yun po yung kategory doon. Pero lahat po yun ay ginawa ng Diyos. Amen? Ako po ay nag-pastor doon sa Saudi. Nakala ko pastor ako. Nung mag-aral ako sa Bible School, hindi pala pastor. Wala ko alam. Hindi naman ako pwedeng tawagin kategoryong pastor. Kasi mag-preach ka lang, magbabasa ka lang, pagka bearis na, pagka mag-preach ka na. Hindi po ganun ang pastor. Amen. So, ito pong dala ko, kasama na yung ating tema, ay pwede din pong gamitin natin. Yung about Romans 12 verse 1 and 2. At hindi kasi po sa atin na ang isang Kristiyano, hindi mo magawa yung mga bagay na yan pag hindi ka transform life. Amen. Kailangan na transform yung buhay. Kaya yung paborito kong verse, yung 2 Corinthians 5:17 eh. If anyone in Christ is a new creation, the old is gone, and the new is come. So, sabi ko, pinagmamayabang na ikaw ay born again. Pero walang pagbabago ang buhay mo, hindi ka born again. Sabi nga ni Rev, pinatulan mo na, no? Pinatulan. Eh, nagmumura, hindi siya born again. Diba? Hindi ba old life yun, yung old nature? Hanggang ngayon ba, nagmumura ka pa? Diba? Meron mang nagmumura sa inyo dito? Wala dito yan. No. Galit lang, pero hindi nagmumura. Pwedeng magalit. Sabi niya, basta tama ang galit. Pero bawal din na magalit na hindi tama. Hindi mo ba? Ang motibo, kung ano, bakit ka nagalit. Ba't ba tumatawag ito? Ay. Siguro gusto ko ay magbilyar. Uy, sagutin mo, Pastor Robin, doon ka muna. Oo. Pag wala po kasing ginagawa, nagbibilyar kami. Pagka medyo na yung sa pag-aaral, magano na yung isip mo para malibang yung isip. Pero wala nga hindi na makapag-basketball. Sabi po dito, yung pinagit ko kanina, ang patunay na talagang ikaw ay born again, yung binagong buhay. Amen. Amen. Pag hindi binago ang buhay mo, pwede, hindi naman yan magic. In the long run, siguro. Pero, ang trabaho mo ay nagsisikap na mabago ang buhay mo. Hindi ka nagpapatuloy sa mga mali mo. Yan ang bagong buhay. Kaya yung kalayahan na binabanggit mo rito, bakit kailangan tayong magmahalan? Kung tayo mismo hindi nagmamahalan, sinong mailalapit natin sa Diyos? Wala po tayong mailalapit sa Diyos. At saka sabi ko nga, kasi nangaral ako, kinumbidan niyo ako. Kilala ba niyo ako? Hindi. Kahit magsinungaling ako rito, kung ano yung sinasabi-sabi ko lang sa inyo, pero hindi naman niyo ako kilala. Ganon yung panunood natin sa video, ay sa mga preaching sa YouTube. Pinanonood natin silang gagaling. Mayroon pang umiiyak dyan, talagang akita mo, talagang pero alam natin ang buhay nila, hindi naman natin alam ang buhay nila. Alam mo ano ang patotoo sa pagiging Kristiyano? Ang buhay mo. Ikaw mismo ang may alam yan. Alam mo kung born again ka o hindi. Amen? Hindi yung katabi mo.
Di naman kayo laging magkasama niyan eh. Pero yung sarili mo. At yung sarili mo, pag napatunayan nung pare-pareho ang intensyon ng buhay niyo, magmamahalan nga kayo kahit hindi sinasabi ng pastor. Kasi ayun ang bunga. Nagbunga kayo ng maganda. Kaya sabi ng Panginoon, by their fruit you will know them. Kasi po yun ang talaga naman eh. Kung ang bunga ay maasim, sasabihin mo bang masarap yan? O, peki ang panlasa mo. O kaya peki kasinungalingan yung sinasabi mo. Kaya mahalaga po. Kaya yung transform life ay mahalaga. Mahilig tayo sa reform eh. Di po ba? Mahilig tayo, reforma natin ang ating buhay. Ano yung pangako natin sa susunod na taon? Pagkapasko na, di ba? Yung bagong taon. Oh, New Year. Walang solusyon yan. Nagre-reform ka. Hindi na ako, alam ba, kung manginom ka, hindi na ako inom. Di ba? Kung sugal ka, hindi na ako magsusugal. Oh, hindi ko sabihin, wala namang babayero dito eh. Ano? Meron ba dating babayero dito? Wala, no? Siguro. Hindi na ako mambababae. Di ba? Pero alam mo, kung sarili mo lang, magre-reform ka lang sa sarili mo. Sabi niya, kaibigan ko to eh, hindi na ako inom. Nakita ko uminom. Sabi mo, hindi ka na inom. Hindi naman siya born again eh. Pero alam mo ang sinabi sa ginagot niya, narinig mo ba yung uli? Hindi na ako inom ng konti. Hindi pala narinig yung sabi niya, yung pinakahuli. Hindi na ako magsusugal. Ganon din yung sagot noon. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Amen. Amen. Bakit binanggit po ng Romans 12 yan? Ialay mo ang iyong sarili, buo, yung buhay mo. Pagkat hindi mo inaalay ang buhay mo sa Diyos, hindi ka pwedeng, hindi yan karapat-dapat, hindi yan tatanggihan ng Diyos ang pagsamba mo. Kahit ikaw ay magpagulong-gulong pa, na sumamba sa Diyos, mano ang buhay mo ay nasa iyo, ikaw ang may control pa rin yan. Pag sinabing alay mo ang buhay mo sa Diyos, kontrolado ka na ng Diyos, hindi na ikaw may control yan. Kahit yung pastor, hindi ka dapat kontrolin kung mali yung tinuturo. Kung tama yung tinuturo ng pastor, yun lang, doon mo tanggapin yan. Pero pag mali, paliwas sa salita ng Diyos, hindi tanggapin natin yan. So mahalaga yung transform life. Yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, almost 7 years bago sila nakakilala. Ako po yung pinaka-worst sa pamilya. Kasi nga, hindi kami pinag-aral ng tatay ko kasi nga, nagloko yung kapatid kong mag-aral sa amin. Kaya pagdating sa amin, sabi niya, hanggang grade 6 na kayo, hindi na kayo mag-aaral. So, sa edad kong 20, pangasawa ko po itong magandang babaeng ito. Siya 19. Maaga ako nagtrabaho. Nagkonduktor ako sa Victory Liner. Alam niyo yung mga Victory Liner. Nung nagkonduktor ako sa Victory Liner, maraming babae dyan. Lagi kami nag-aaway. Kasi walang Diyos eh. Walang nakikialam na Diyos. May religion. Pero walang Diyos. Dumating po yung pagkakataon na naisipan ko mag-abroad. Nakapunta po ako ng Saudi Arabia. Nakapunta ako ng Saudi Arabia. Wala lang. Kumita, pag-uwi, laspag. Wala, hindi ka pa nakakalis. May utang ka na sa mga tindahan. Sige yung naka-abroad sa inyo dito. Nag-abroad na. Diba? 1 week, millionaire. After a week, wala nang pera. Pero pautangin ka dahil alam nilang babalik ka pa. Pero pag hindi ka na babalik, hindi ka na pautangin yan. Ay, inuutang mo lang naman alak eh. Tingnan lang ang pinag-uutangan eh. Pinaglihip ko ako sa alak. Nung panahon ko, walang araw na hindi ako... Pero pag lasing ako, nangangako hindi na ako inom. Pero pagkatapos ng lasing ko, yun pa rin. Ibig sabihin ng buhay, yun ang routine ng walang Diyos. Amen. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kasi nga yung routine ng buhay ng tao ay walang Diyos, hindi pwedeng baguhin kahit sino. Hindi pwedeng baguhin. Pumasok ako ng recollection. Alam niyo yung recollection sa mga may edad na kagaya ko. Kaya ako pinasok dahil yan ay reformation ng Catholic para mabago ang kanyang mga anak.
Alam mo niyo, nung pumasok ko ng recollection, kahit sa gusto ng tatay ko na mabago ako, nabago ako 1 week. 1 week talagang napakatino ko. Sa bahay, hindi ako lumalabas. Nung Lunes na, nang babae na kami, nagkabaret na kami. Pati pa yung mga ano, wala, lalo pang gumulo ang buhay. Yun ang gusto nila eh. Pero iba yung gusto ng Diyos. Nung mapunta ako ng Saudi, almost kalahati ng buhay ko, nandiyan po ako sa Saudi. Nakakilala ako sa Diyos sa magitan po nung tatay ko sa pananampalataya, yung associate ko mismo ngayon, na may sakit din, nasama natin sa prayer. Na nakakilala ako sa Diyos, nung makakilala ako sa Diyos, iniisip niya sa sarili niya, mahirap akong makakilala. Kasi pagka laki-laki ko noon, medyo mataba pa ako sa laki ko. Pagka may naghahaway sa kumpanya namin, pupunta siya. Pag nakita ako ng mga tao, tusang hihinto yan. Natatakot sila sa akin. Kaya sabi niya, mahirap makakilala sa Diyos ito. Eh dahil Kapampangan siya, Kapampangan ako, nandun pa rin yung bilang Kapampangan, na-entertain ko siya na nagluluto ako kahit ito kakakain. Kahit ayaw niyang kumain, pinipilit ko. Habang nagba-Bible study siya doon sa kwarto ko, doon sa isang maliit na, hindi ko lang, tiga Laguna rin ata yun. Dahil may Bible siya, iniisip niya malapit sa Diyos yun. Iniisip niya malapit sa Diyos ito kasi ito yung Bible. Pero itong malaking taong ito, sabi niya mahirap makakilala sa Diyos ito. Ako nga yung malaki. Pero alam po ninyo, yung kapupuntan niya ron sa hindi ko man pinapansin yan. Ang sinasabi ko lang, dahil Kapampangan siya, kakausapin ko lang. Tapos sinasabi ko, alam mo yung kapatid ko, yung panganay namin, nagba-Bible study rin ganyan. Pero galit na galit kami sa kanya. Kasi nga pinagbabasag niya yung mga rebulto niya, kaya nagalit kami.